Itim na itim ang medyo mahaba nitong buhok. Parang kasing itim yun ng gabi. Ganon din ang mga mata nito na animoy nalulunod sa sobrang kaitiman. Bumagay yon sa mga kilay na tila sindyang iguhit para lalo itong maging kaakit-akit na nilalang. Ang tangos pa ng ilong. Mas lalong di kayang i-deny ng mga mata ni Sandra ang pagkakaroon nito ng kissable lips. Masarap kaya siyang humalik? Agad niya yung winaglit sa isip niya dahil napakunot noo siya. Bakit parang pamilyar sa kanya ang mata at ang labi ng kaharap? Hindi lamang niya alam kung bakit. Satisfied? Napatigil si Sandra sa pagmamasid na iyon nang marinig niya ang baritonong boses ng lalaki. Inirapan niya ito bago nag-iwas ang tingin. Bakit ba kasi hindi niya kayang pigilan ang sarili na titigan ang lalaki? Hindi naman tong unang beses na may nakarap siyang katulad nito na kissable lips. Ang iba pa nga naghalikan na niya at ang isa na roon ang lalaki noon sa bar. Mahigpit na nakakuyom ang kamao niya. Nang maalala na wala namang paninindigan ang lalaking iyon. Aalis na talaga ako. Inirapan niya ito bago muling naglakad papalabas ng pinto, bitbit ang mga gamit niya. Pero narinig muna niya ang paghabol ng lalaki. Magpasalamat ka lang at tutulungan kita? No way! Mabilis na nilingon niya ito at tinaasan ng kilay. Pagkatapos ay saka siya nagmamadaling lumabas ng kubo nito. Binuksan niya ang payong nang sumalubong sa kanya ang medyo malakas na ulan. Mag-a-apply ho kayo ng anong posisyon ulit, ma'am? Tila na binging tanong lang babaeng may edad. Nanadaanan si Sandra sa taniman pagkatapos niyang sabihin ang pakay sa lugar na iyon. May kasama itong isang babae at dalawang lalaki na pawang may edad na habang nagpapahinga. Kaya dito niya naisipan na magtanong. Manager, proud na sagot ng dalaga. General manager nitong farm to be exact. Lalo na puno ng pagtataka ang mukha ng babae. Ganon din ang mga kasamahan nito na nakarinig sa sinabi niya. Di nakaligtas sa mga mata niya ang pagtitinginan namang ito. Bakit? Magre-resign na ba si Sir Leo? Di napigilang tanong na matandang lalaki sa mga kasama nito. Aba, malabo yung mangyari. Bulalas naman na isa pang may edad na ring babae. Mahal na mahal ni Sir Leo itong bukid ni Luis. Kaya nga hindi pa siya nag-aasawa kasi hindi niya ito maiwan-iwanan. Tama. Kulang na nga lang pakasalan ni Sir Leo itong farm. Dagdag pa ng babaeng pinagtanungan ni Sandra. Nabuhay ang kuryosidad ng dalaga dahil sa mga sinasabi ng mga ito tungkol sa nagngangalang Sir Leo. Sino bang Leo na yon? Nagpalipat-lipat ang kanyang tingin sa apat na kaharap. Halatang nag-alangan sandaling sumagot ng isa pang lalaki. Siya ho ang kasalukuyang general manager nitong farm, ma'am. Kaya't imposible ho ang sinasabi ninyo na mag-a-apply kayo ng ganong posisyon. At siya rin ho mag-i-interview sa inyo bukod sa taga-HR. Tumaas ang kilay ni Sandra. Hindi man hamak na mas maganda ang credentials ko compare kay Sir Leo ninyo. Just wait and see. Dahil pagbalik ko rito, sisiguraduhin ko. Ako na magiging bagong boss ninyo. She flipped her hair. Hindi niya napansin ang pagtitingin ng mga kaharap habang di alam kung matatawa o maiinis sa kayabangan niya. Saan nga ulit ang HR office? Baling niya sa mga ito. Tinuro ng mga ito ang isang 2-story building na hindi naman kalakihan. Sa ibaba po ng gusali na iyon sa unang pinto. Pero nakalive na yun ng HR manager, kaya si Sir Leo lang ho mag-i-interview sa inyo? Sagot ng babaeng pinagtanungan niya kanina. Biglang nagbagong hilat siya ng mukha nito. Halatang naiinis na sa kanya pero pinigilan lang. Nasa second floor naman hong opisina niya. Okay lang, sabi ni Sandra bago siya tumalikod. Ni hindi man lamang siya nagpasalamat. Gusto pa nga sana niya na balikan at tarayin ang mga yon nang marinig niya ang masasamang sinabi ng mga to kung di lang palakas ng palakas ang ulan. Sayabang niyang yan, tingnan na lang natin kung matatanggap siya sa kahit anong posisyon. Kailangan natin ng dagdag na tao ngayon dito sa farm kaya't sigurado hindi siya tatanggihan ni Sir Leo. Hindi nga lang manager kundi taga-tanim. At ano namang alam ng maarting yon sa pagtatanim. Baka nga takot tumawak ng lupa eh. Baka nga mahimatay pa kapag nadikitan o kahit nakakita man lang ng limatik. At nagtawanan naman ang mga ito. Nagpante-gantengan niya pero tuloy-tuloy ang dalaga patungo sa gusaling iyon. Maghintay lang kayo. Dahil bukod sa masungit ang lalaking yon, kayo ang unang tatanggalin ko sa trabaho. Oras na naging general manager ko dito. Punong-puno ng kumpiyansa sa sarili, pumasok ng gusali na iyon si Sandra. Tiniklop niya ang payong bago siya umakyat sa hagdan. Ngunit bago pa siya makahakbang, isang bulto ng katawan ng lalaki ang nakita niya na sumunod sa kanya. Napahinto rin to at napatingin sa kanya.
Nagtama ang kanilang mga mata. Bakas sa mukha ng dalaga ang pagkagulat, pero hindi ang mukha ng lalaking kaharap na kasama lang niya sa kubo kanina. Anong ginagawa mo rito? Sinusundan mo ba ako? May tuturuan lang ako ng leksyon. Malamig na tura nito. Tuturuan ng leksyon? Bakit? Ano bang trabaho mo rito bukod sa pagiging magsasaka? She laughed sarcastically. Punisher? He didn't answer. He just blew a loud and irritated breath before glaring at her. Mag-a-apply ka, di ba? Bakit ganyan ang suot mo? What is wrong with my outfit? Nagtatakang itinuro pa ni Sandra ang sarili. Isang high-waist shorts at hanging blouse ang suot niya. Alam niya na hindi naangkop sa pag-a-apply ng trabaho but for Pete's sake. Farm naman tong papasukan niya at hindi corporate world. Napatingin siya sa lalaki. Ngayon lang niya napansin na iba na ang suot nito. Isang button-down na white long-sleeve polo na nakatupi ang mga manggas hanggang siko at khaki pants and sneakers naman sa pang-ibaba. Saan ang lakad nito at naka-semi-formal attire yata? Ang totoo niyan, wala namang problema sa suot ng lalaki. Kung gwapo ito kanina kahit naka-cowboy attire at marungis, mas gwapo ito ngayon na nakaayos at bagong ligo. Mukhang ang bango-bango pa. Hindi lang nagustuhan ni Sandra ang ideyang lihim na naman siyang napahanga rito. Sa dress code pa lang bagsak ka na. Ilang minuto pang dumaan bago ito nagsalitang muli. Di tuloy alam ng dalaga kung nahuli ba siya nito na nakatingin dito. You still have time. Pwede ka pang magpalit? Munti ka nang umarkong isang kiri ni Sandra. Di niya akalain na magsasakang tulad nito ay marunong din palang mag-English. Parang lalo tuloy itong bumango sa paningin niya sa mga sandaling iyon. Ngunit agad ding napalis dahil sa pangialam na naman ito. Bakit ba napaka-pakialamero mo? Asik niya rito. Ako naman mag-a-apply at di naman ikaw ang mag-i-interview sa akin. Mind your own business, jerk. Pagkasabi nun ay mabilis na humakbang na sa hagdan ng dalaga para talikuran ng lalaki. Kahit malakas ang tiwala niya na makakapasa kaagad siya, ayaw pa rin ni Sandra ang masira ang mood niya bago pa man siya humarap sa nagngangalang Sir Leo na siyang nag-interview daw sa kanya. Di pa niya lubos na kilala ang taong iyon. Baka mapurnada pang pagtrabaho niya pagdating sa farm na yon kapag dinecline ito ang application niya. Pagdating ni Sandra sa second floor, agad niyang nakita ang pinto na may kalakihan. Sa labas noon may lamesa at may nakaupo na babaeng mukhang sekretarya. Sigurado siya na yon ang opisina ni Sir Leo na yon, dahil wala naman siyang nakikitang ibang pinto maliban doon. Bago lumapit sa sekretarya ay dumaan muna siya sa ladies room nang makita niya iyon. Habang nagre-retouch ng lipstick, nagdadalawang isip si Sandra kung magpapalit ba ng damit nang maalala niya ang sinabi ng lalaki kanina. Dress code pa lang bagsak ka na. Total may dala naman siyang formal clothes pero nang ibabaw ang pride at pagkainis ng dalaga sa lalaking iyon. Baka pumalpak pa ang tenga nito kapag nakita siyang mamaya sinunod ng utos nito. Paglabas ng ladies room ay hindi sinasadyang hinanap ng kanyang mga mata ang lalaking iyon. Kahit nagmamadali siya na umakyat sa hagdan kanina, ramdam niya na nakasunod pa rin ito sa kanya. Na-conscious pa nga siya ng slight eh. Pero ano nga kaya ang gagawin niya rito sa second floor? At bakit wala siya rito? Baka dumaan din ng men's room. Sabat ng kabilang isip ni Sandra. Naghibit balikat na lamang siya at dumiretso sa lamesa ng sekretarya. Nilabas niya mula sa kanyang backpack ang resume at iniabot dito. Umupo po muna kayo ma'am. Kadarating lang din po kasi ni Sir Leo eh. Magalang nasabi na nagpakilalang sekretarya. Pagkatapos sabihin ni Sandra ang pakay at binasa nitong resume na ibinigay niya. Dahil wala nakalagay na job position sa resume niya, kaya tinanong nito kung anong posisyon na ina-applyan niya. Nagulat ito sa isinagot niya, pero nagawa pa rin ngumiti sa kanya. Hindi lamang siya gumante. Ipo-forward ko na po itong resume ninyo sa loob. Sabi pa nito at sinulatan ng job title ang papel niya. Walang imik umupo sa visitor's lounge si Sandra habang gumagalang paningin sa paligid. Humanga siya sa mga bebeles na nakikita ng mga mata niya. Classy and expensive. Kahit ang architectural design ng gusali ay nakakamangha rin. Kahit simple lang halatang mamahalin. Walang duda, bilyonaryo nga ang may-ari ng bukid ni Luis. Dahil kahit opisina ng general manager halatang pinaglalaan ng oras at pinagagastusan. Pero bakit kaya ang kalsadang papasok dito ay hindi mapaglaanan ng oras at ng pera? Excuse me po ma'am, pwede na raw po kayong pumasok? Nakangiti ulit na untag ng sekretarya kay Sandra. Agad siyang umayos ng tayo.
Binilin muna niya sa sekretary ang backpack na dala at posturang-postura, lumapit sa pinto ng boss nito. Huminga muna siya na malalim bago kumatok at pumasok sa loob. Inihanda niya ang pagbati kahit di naman niya yan ginagawa sa mga taong may mababang estado kumpara sa kanya. Sinipat pa muna ni Sandra ang sariling damit at sinigurado na maayos iyon bago nag-angat ng tingin. Good afternoon. Naputo lang iba pa niyang sasabihin dahil sa pamilyar na mukha ng lalaking nakaupo sa nag-iisang executive table sa loob ng opisinang iyon. Otomatikong nanlaki ang kanyang mga mata. Her lips parted na makilala kung sinong nasa harapan niya. Ikaw na naman? What are you doing here? Don't tell me na pati dito sinusundan mo ko. Sunod-sunod na tanong ng dalaga. At sa tono nag-aakusa. Sa halip sumagot, ngumiti lang ito na nakakaloko. Para nag-e-enjoy na sa pagkagulat na nakikita sa mga mata niya. Nang mapatingin si Sandra sa litratong nakapatong sa ibabaw ng table nito at may pangalan na kasulat sa ilalim noon, bigla siyang kinabahan. Shit, no! Muntik siyang mawalan ng balanse pagkatapos ay makumpirma ang pagkatao ng lalaki na kanina pang nagpapakulo ng dugo niya. Ikaw ang tinatawag nilang Sir Leo? Gulat na tanong niya. Ang general manager nitong farm. Good afternoon, miss. Imbes ay bati nito kay Sandra na hindi pa rin nawawala ang nakakalokong ngiti na nakapaskil sa mukha nito. What's your name again? Napasimangot siya. Di niya matanggap na hindi nito natandaan ang maganda niyang pangalan. Tsaka nakita naman niya na hawak nito ang resume niya. Hindi man lang ba nito binasa yun? Micaela Cassandra, Sandra Mondragon, pagpapakilala niya. Wala na siyang rason para itago ang apelido niya dahil nasa kamay na nito ang resume niya. Di naman siguro nito iisipin na siya ang unikaihan ni Don Luis Matias. Hindi lang naman siguro sila ang Mondragon sa buong Pilipinas. Pero bakit kailangan niyang kabahan? Ngayong nalalaman niya na ang lalaking kanina pa niyang sinusungitan ay siya palang hahatol sa kapalaran niya sa farm na iyon. Paano ka hindi kakabahan? Kung una pa lang lantaran mo nang hindi sinabi na gusto mo maging general manager. Aagawan mo pa siya ng trabaho. Aba! Malay ba niyang ito pala ang unang tao na kailangan niyang pakisamahan sa lugar na yon? Please, have a seat, Miss Mondragon. Mula sa nakakalokong anyo, naging formal ang mukha ng lalaki nang ituro sa kanyang visitor's chair sa harap ng lamesa nito. By the way, I'm Leonardo Villarreal, ang kasalukuyang general manager ng bukid ni Luis. Leonardo Villarreal? Ulit ng isip ni Sandra. Bakit pati pangalan nito parang ang hot din? Umupo siya at humarap dito. So, ikaw pala ang general manager dito. What a surprise! Di nito pinansin ang sarcasm sa boses niya. O baka di lang nito nahalata na pilit niyong pinigilan. Ayon dito sa resume mo, nag-a-apply ka bilang isang general manager. Panimula ni Leonardo habang binabasa ang resume niya. Tama ba? Tanong nito nang sulyapan siya sandali. Di alam ni Sandra anong isasagot. Ngayong nakaharap niya na mismo ang taong gusto niyang agawan ng posisyon, biglang naumid ang dila niya. Kahit ito pa ang lalaking kanina pang nagpapainit ng ulo niya. Bigla siyang nahiya pero napatango pa rin. Yes. Ilang sandaling pinagtuunan nito ng pansin ang resume bago nito binitawan yun at formal na tiningnan siya. Thank you for submitting your application, Miss Mondragon. I appreciate your interest in the position as a general manager here in Bukid ni Luis. But sad to say, after reviewing your resume, I have decided to decline moving forward in our interview process. Naiintindihan naman yon ni Sandra dahil sino ba namang tanga ang tatanggap ng aplikante kung ang kapalit naman noon mawawalan to ng trabaho. Kaya lang alam niya na hindi yun ang tunay na dahilan kung bakit ito dinecline ang application niya. Napatiimbagang siya na maalala na naman niya ang sinabi nito kanina. Sa dress code pa lang bagsak ka na. Come on, Mr. Villarreal. You're being unreasonable. Hindi mo po pwedeng tanggihan ang application ko dahil lang ganito ang suot ko. Hindi lang tutungkol sa pananamit mo, Miss Mondragon. Tungkol ito sa reputasyon ng farm. Paano kita tatanggaping manager kung una pa lang nakita ko na ang pagiging brat mo? How dare you judge me? Ines na pinukpok niya ng kamao ang lamesa nito. Ngayon lang niya ay kinagalit na may nagsabi sa kanya ng brat. Saan ang professionalism mo doon? Kung di mo tatanggapin ang application ko dahil lang sinira akong sasakyan mo, nakasalanan mo rin naman. Malamig na tiningnan siya ni Leonardo bago muling nagsalita. I am sorry, Miss Mondragon, pero wala akong oras para makipagtalo sa'yo. Ginawa ko lang ang trabaho ko. Nag-apply ka at nireview ko naman ang application mo. Hindi ka lang talaga pumasa sa qualifications na ina-apply mong posisyon.
Ang sabihin mo, takot ka lang talagang mawala ng trabaho. Dahil alam mo, mas qualified ako kaysa sa'yo. May katabing farm tong bukid ni Luis and I heard na nag-resign ang general manager nila. Malamig pa rin tura nito. Kung alam mo na qualified ka sa posisyong to, pwede kang mag-apply sa kanila. Ipapahatid pa kita sa empleyado ko. Kumulimlim ang gwapong mukha nito. Pwede naman ako mag-resign dito at magpaubaya, pero hindi sa katulad mo. Iniinsulto ba siya nito? Nakita niya kaya kanina na poultry farm ang tinutukoy nito. Wala naman din kasing ibang farm sa lugar na yon bukod doon at itong bukid ni Luis, pero kung nagkataong malaki at malawak ang poultry farm na iyon, hindi pa rin papayag si Sandra. Mahigpit na bilin sa kanya Don Luis Matias na wala siyang ibang pagtatrabahuhan bukod sa bukid ni Luis. Just give me a chance. Pinilit niyang maging kalmado. Hindi pwedeng hindi siya matanggap sa farm na yon. Patutunayan ko sa'yo na karapat-dapat mo akong i-hire. Mukha lang akong brat pero marami akong alam na trabaho. Tinutukoy ni Sandra ang mga naging experience niya noon sa Italy bago pa siya nakarating sa kinaroroonan niya ngayon. Tulad ng pagtatrabaho niya na sa fast food. Kung kailangan balikan niya yon pansamantala para magtagumpay sa farm na yon, gagawin niya. Hindi siya pinakinggan ni Leonardo. Tumayo ito at binalik kay Sandra ang resume niya. Pasensya ka na, Miss Mondragon, but my decision is final. Sa iba ka na lang mag-apply. Hindi para sa'yo ang farm na to. Napaunat sa kinaupuan niya ang dalaga nang buksan ito ang pinto ng opisina. Mukhang seryoso talaga tong paalisin siya. Ramdam niya pinipersonal na siya ng lalaki. Siguro para makabawi sa pagsira niya sa sasakyan nito. Gayunman hindi siya papayag na mapaalis sa farm na iyon nang walang napapala. Lumapit siya rito at pinalambot ang anyo. Mr. Villarreal, please, kahit anong posisyon na trabaho na lang, ibigay ninyo sa akin. Willing akong tanggapin yun. Huwag niyo lang akong paalisin dito sa bukid ni Luis. Sa unang pagkakataon, simula na maging mean siya, ay nakiusap si Sandra. At mas nagugustuhan pa niya yon kaysang magmakaawa siya sa daddy niya na kunin na siya at ibalik sa poder nito. Dahil sa likod ng isip ni Sandra, sisiguraduhin niya, makakapagiganti pa siya sa Leonardo Villarreal na ito kapag nagkaroon siya ng pagkakataon. Basta sa ngayon kailangan niya to. Gagamitin mo niya ito sa kanya pagbabayarin. Parang hindi makapaniwala na napatitig sa kanya ang lalaki. Ngunit hindi agad to nagsalita na para bang tinatansya pa kung seryoso ba siya sa sinabi niya. Sigurado ka? Kahit ano? Sa halip sumagot, tumaas na ang kilay ni Sandra. Mukha ba ako nagbibiro? Unless ikaw itong hindi sigurado. Okay then. Muli nitong sinara ang pinto ng opisina at naglakad pabalik sa executive table nito. Akala niya lalagpasan na siya nito pero tumigil to sa harapan niya na may isang hakbang ang layo. Ganon na lang ang kaba ni Sandra nang sipatin siya nito. Tamang-tama nakulang kami ng mga taga-tanim at taga-tali ng kamatis. Since sinabi mong okay lang sa'yo kahit anong trabaho, bukas na bukas pwede ka na magsimula. Congratulations! And again, welcome to Bukid ni Luis, Miss Mondragon. Nanlaki ang mga mata ni Sandra sa narinig na trabahong iniaalok nito sa kanya. Ano?